For today's video ay magluluto naman tayo ng Korean pancit o ang tinatawag na japchae. Tara, umpisahan na nating i-ready ang ating mga gagamiting ingredients. So heto nga yung dried mushroom na gagamitin ko, ibababad ko to sa tubig para umalsa. 100 grams nga pala to pero ang dami-dami na pag nababad sa tubig. So ayan at ganyan na ang itsura niya. Maglalagay nga rin pala ako ng pechay Tagalog pero pwede rin namang spinach or kangkong. Ang ating red bell pepper, sibuyas, mas maraming sibuyas mas masarap. Ang ating carrots at syempre ang ating glass noodle na gagamitin dito sa ating japchae. Lalagyan ko nga rin pala to ng green onion at ang ating bawang at syempre huwag kalimutan ang ating itlog. Maglalagay rin tayo dito ng sesame oil at sesame seed. Hindi ko na nga rin pala naisama yung oyster sauce at toyo pati na rin yung sugar. So imamarinate natin itong ating beef at ang ating mushroom na slice. Lalagyan din natin ng 2 pack ng oyster sauce. Etong ating imamarinate. Lagyan na rin natin ng toyo. Kung hindi naman kayo maglalagay ng oyster sauce ay pwede nyo dagdagan ng toyo at ang sugar. Nilagyan ko nga rin pala to ng kaunting sesame oil at ng 2 tablespoon ng sugar. Imekos-mekos lang natin yan mga kamarites. Lagyan na rin natin ng pamintang durog. Habang inire-ready natin mamaya ang glass noodles ay hahayaan muna natin itong mamarinate ng mga ilang minuto. Yung ginamit ko nga pala ditong beef ay yung beef na pang samgyupsal para mabilis lang maluto. Nag-add na nga rin pala ako ng kaunting toyo dahil nakukulangan pa ako. So habang imamarinate natin to ng ilang minuto ay i-ready na natin ang ating glass noodles. Hindi ko nga pala pakukuluan to pero pwede nyo rin naman pakuluan ito kahit mga 5 minutes lang. Pero ako, ibinabad ko lang siya sa mainit na tubig at from time to time ay chine-check ko, tinitikman ko kung okay na siya, kung malambot na siya. Habang nakababad ang ating glass noodles ay ire-ready na natin ang ating mga gagamiting gulay. Inuna ko na nga palang niluto ng kaunti ang ating sibuyas at ang ating green onions. Yung tamang-tama lang ng pagkakaluto sa sibuyas at dito sa green onion tapos isa-set aside muna natin ito. Isusunod naman nating iluluto dito ay yung ating carrots at yung ating bell pepper. Para mamaya pag pagsasama-samahin na natin ang ating mga ingredients ay hindi sila ma-overcook. So ayan, mga ilang seconds lang naman nating lulutuin itong ating carrots. Kahit walang 1 minute ay okay na, isusunod na natin ang ating bell pepper. And then, inuna ko nga pala at inihiwalay itong mga tangkay ng pechay Tagalog kasi medyo matigas to kumpara sa dahon. Yung dahon kasi ay pwedeng mamaya na natin sa huling part ng pagluluto natin ilalagay para hindi rin ma-overcook. Masarap din kung gagamitin nyo ay spinach o di kaya ay kangkong. Kahit ano namang gulay ay pwede nating ilagay dito. Mas maraming gulay, mas masarap at syempre, mas healthy. So ayan, add na lang tayo ng kaunting oil at igigisa na natin itong ating bawang. Pag okay na ang ating bawang, medyo brown na siya, ay ilagay na natin yung minarinate natin kaninang beef and mushroom. Hayaan lang nating maluto ang ating beef at mushroom at kapag kaluto na, ay pwede na nating ilagay yung mga niluto nating gulay. Make sure lang naluto na talaga ang ating beef at mushroom kasi mabilisan na lang ang pagluluto natin kapag inilagay na natin itong mga gulay na isinet aside natin kanina. Ayan, ilalagay na rin natin yung dahon ng ating pechay Tagalog. Hahalu-haluin lang natin yan hanggang sa maluto yung ating dahon ng pechay. Tamang-tama lang pag naluto na to ay okay na rin ang ating glass noodles. So ayan, inilagay ko na nga pala yung 2 pack ulit ng oyster sauce dito sa ating mga gulay. At nakapagprito na nga rin pala ako ng scrambled egg na slice natin para pang toppings natin mamaya. Mag-a-add pa pala ako dito ng sugar kasi nakukulangan ako sa lasa at sa tamis. Nasa sa inyo kung anong timpla ang gusto nyo, kung medyo matamis o yung tamang-tama lang. Pagpaluto na ang ating mga gulay ay pwede na nating ilagay ang ating sesame oil. Sa huling part talaga natin ilalagay itong ating sesame oil, pati na rin ang ating sesame seeds. At pag okay na ang ating mga gulay, ay ire-ready na natin ang ating glass noodles na ibinabad kanina at lalagyan na natin itong ating ginilutong gulay. Mix well lang natin para magpantay-pantay ang lasa
Mas maganda kung gugunting-guntingin natin itong ating glass noodles. Kaya lang kasi gagamitin itong pang-birthday kaya hindi ko na siya pinutol-putol. Total, meron naman sesame oil. Nilagyan ko na ito ng sesame oil. Kung nagustuhan nyo nga pala ang mga cooking recipe namin, don't forget to subscribe at paki-on na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa naming recipe. Tara, kain po tayo. Thank you for watching.